Bianca's POV. It was just like a dream come true to me. Like a Disney princess, I finally got into the castle with my Prince Charming para tong isang happy ending sa mga kwentong pangbata where they say, and they live happily ever after. Habang buhat-buhat ako ni Connor, papasok sa loob ng mansyon ay pakiramdam ko'y ako si Cinderella. The shoe fits to me kaya sa lahat ng babae sa mundo, ako to nagwagi. Kung baga sa fairy tale, malakastilyo tong mansyon. May fountain sa garden, napapalibutan ng makukulay na bulaklak. May malawak na swimming pool at mayroong magarang disenyong bahay. Pagdating namin sa loob ay kaagad kami sinalubong ng mga kasambahay ni Connor. Nang malawak ng ngiti, napangiti tuloy ako pabalik sa kanila dahil ako mismo sa sarili ko ay nararamdaman kong tunay at mainit nilang pagtanggap sa akin. Hello po, bati ko sa kanila. Nagulat ako dahil bigla ko inakbayan ni Connor at pinakilala sa kanila. I want you to meet Bianca. She's my special someone. I want you to treat her the way you treat Dorothy. Because from now on, dito na siya titira. And I expected your cooperation. Sa ngayon, hindi pa naaayos ang divorce namin ng Ma'am Dorothy niyo ay mananatiling lihim ang pagtira niya dito. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo sir, sagot naman nila kay Connor. Good. For now, aakyat muna kami sa itaas. Hawak kami pa kaming umakyat sa hagdan. Ako ang nahihiya sa ginagawa ni Connor. Kahit ba sabihin nakatulong lang niya ang nakakakita sa amin, mayroon pa rin naman akong hiya. Bahay kasi ito nilang mag-asawa at alam kong maling-mali ang patirahin ako dito. Lalo pang gustong mangyari ni Connor ay dito rin ako matulog sa kama na hinihigaan nila ni Dr. Dorothy. Sa higaan ay agad ako nakita ng malaking portrait kung saan naruroon at nakapintang mukha ng mag-asawa habang nakasuot ng pangkasal. They look happy in that shot. Bilang number 2, parang nakakailang na matulog dito. I'm sorry, I was so busy with you. I forgot to remove this. Napansin pala ni Connor na nakatingin ako sa pictures nila ni Dorothy. Wala namang kaso yon kahit hindi niya tanggalin. I will remove this for you to sleep comfortable. Dali-dali nang tinanggal ni Connor ang malaking portrait na yon at inagis mula sa terrace pababa sa garden. Bukas na bukas ay ipapatapon ko ng lahat ng gamit ni Dorothy. Bukas din ay ipapamili kita ng mga gamit mo. You are now the queen of my house. Sobrang sweet ni Connor sa akin. Inisip ko palang alam na kaagad niyang nararamdaman ko. Ano ka ba? Wala namang kaso sa akin kung nandito pa rin yung mga yan. Mga gamit lang yan. Sayang naman kung itatapon mo lang. Pwede namang ipamigay na lang sa mga nangangailangan. Kaya sa'yo ko napakabusilak ng puso mo. Sa bagay, most of it ay hindi birong presyong halaga. I bought this all, thinking that it would make her happy. Pero hindi pala sapat ang mga to. Anyway, ikaw nang bahala sa mga yan. Ipamigay mo sa tingin mong nangangailangan. But for now, let's take a bath first. Masyado nakakapagod ang araw na to kaya kailangan mo mag-relax. Magpapahanda lang ako ng dinner natin. Saglit na bumba si Connor para sabihin ng mga katulong niya na maghanda ng dinner sa amin. Habang nasa baba siya ay binuksan kong walk-in closet ni Dr. Dorothy upang tignan ang mga sinasabing damit ni Connor. Oh my God! It was an every girl dream. Hindi ko maiwasang hindi mamangha sa laki ng damitan ni Dorothy. Unang bumungad sa akin ang koleksyon niya ng mga luxury bags. Nakadisplay to sa isang babasaging estante at ang ilan sa mga to'y pamilyar sa akin at madalas kong makita na gamit ni Heart Evangelista, Jinky Pacquiao, Ismael Laude at marami pang sikat na vlogger. May mga Hermes, Birchkin, LV, Fendi, Gucci at MJ. Base sa mga napapanood ko'y milyon daw ang halaga ng kada isa nito. Sa kabilang estante naman ay naroon ang nasa, I think 50 pairs of shoes and 20 pairs of slippers. Hindi ko alam kung ano ng brand dito pero sigurado kung mamahalin din to. Sayang talaga kung itatapon lang to. Sunod ko naman nakita yung mga collection ng mga perfume, mga boteng pinaglalagyan ng mga tuwing napaka-elegante na itsura. Sobrang classy. Aamuyin ko sana isa-isa kaso lang inatawag ang aking atensyon ng mga koleksyon ng alahas naman. May mga golds, silver, diamond at marami pang alahas. I'm a fan of accessories pero hanggang Shopee lang ang afford ko. Yung tipong isang linggo nang ay kupas agad at kung hindi dahil kay Connor ay hindi ako magkakaroon na totoong alahas. Sunod ko namang sinilip ang mismong closet. Parang sa mga mall, bukod yung pangalis sa pangbahay, bukod yung lingerie sa pang-formal. Sobrang dami as in. Pero may isang damit ang tumawag sa aking pansin, ang leopard design nighties. Kaagad ko itong kinuha at itong napili kong isuot mamaya bilang gawa rin to sa silk na favorite kong pantulog.
Nakakaakit din ang design nito. Sakto naman pumasok na si Connor. Dali-dali akong lumabas sa walk-in closet ni Dorothy at sinalubong siya. Shall we go to the bathroom? Malanding tanong ko sa kanya. So yes, kanina pa ako init na init. Kaagad niya akong hinila sa napakalawak niyang banyo. Ang laki nito'y parang yung dating bahay namin. May malaking bathtub at full body size mirror na nasa 2 dipang lapad. Dito'y kitang-kitang reflection na gagawin namin. Connor helped me to undress myself. Habang tinutulugan niya akong hubarin ng suot kong uniform ay pinapaliguan niya ako ng halik. Sa reflection namin sa salamin ako nakatingin. Kitang-kita kong aking sarili kung paano nasasarapan sa paghalik sa akin ni Connor. Sobrang init at hindi ko mapigilang pumikit at mapatingala. Nang kapwa na kami walang saplot ay nalalayan niya ako patungo sa bathtub. Punong-puno ito ng bulat, mga petals ng rosas. Napapanood ko lang ito sa mga pelikula at ngayon ay maliliguan ko na. Naunang maupo si Connor sa bathtub at sumunod naman ako. Nasa likuran ko siya at inumpisahan na niyang basain ang balikat ko. Ewan ko pero may bigla rin tumugtog na romantikong tutugin. Kasabay ng kanta na yun ay malamis din akong hinahagod ni Connor ng sabon. Feeling ko hindi lang paliligong gagawin namin dito. Hinila niya pa ako papalapit sa kanya at pinagapang ang madulas niyang kamay sa aking iba't ibang parte ng katawan. Hatid nito'y kilit at kakaibang init sa pakaramdam. Napasandal tuloy ako sa matigas niyang dibdib. Dito'y kinuha niyang babako at muling sinakop ang mga labi ko. Ang aming mainit na halikan ay nauwi sa romantikong pagtatalik. Inangat niyang balakang ko at pinasok ang kanyang napakatigas na alaga. He guides me to the rhythm he wants. Ganyan nga, Bianca. Paus niyang pamumuri dahil doon ay mas ginalingan ko pa. Kada narinig ko malakas niyang pag-ungol ay mas lalo kong ginaganahan. Tirik na mga matang sabi ko, behind these bubbles are quiet sensations happening. Napatingin tuloy ako sa reflection namin sa salamin tapos biglang pumasok sa isipan ko kung ganito rin bang ginagawa ni Connor at ni Dorothy. Nagawa rin ba ni Dorothy na pangungulin ang asawa niya na malakas habang nasa ganitong posisyon habang naliligo sila sa bathtub? In 3 years, ilang beses nila kaya itong ginawa? Bigla tuloy ako nakaramdam ng selos, which is hindi naman dapat. But still, naisip ko kung nagawa man nila ito ng ganito noon, dapat mas unforgettable yung sa amin ni Connor. And then I started to become wild. Why stop? Nabibitin tuloy ako. Kinagat kong labi ko, tumikot ako paharap. I want to give you more satisfaction. Hindi ba't mas maganda kung magkaharap tayo? Para naman makita mong reaction ko tuwing gumagalaw ka. Pareho kaming gigil na gigil sa isa't isa. Oh God, Bianca, you're not innocent no more. Bakit mo ko binabaliw ng ganito? 3 times in a day is not enough for me. At dahil doon, muli na naman niya sinakop ang labi ko. Sa sobrang gigil niya ay nakagat niya at napadugo ang uso ko. Naramdaman kong hapdi at sakit pero walang-wala yun sa sarap na ginagawa namin ngayon. Hanggang sa makayari kami. Para lang bagong kasal, sabay kaming lumabas ng banyo at nagbihis. Isusuot ko sana yung leopard na pantulog ni Dr. Dorothy. Kaso sabi niya ay iba raw ang suotin ko. Siyang namili ng damit na susutin ko at dress na kulay itim ang pinasuot niya sa akin. Bakit? San ba tayo pupunta? Napaisip tuloy ako. Parang pangalis kasi itong pinasuot niya sa akin. Basta malalaman mo rin. Siya pa mismo nagpatuyo ng buhok ko. Pagkatapos ay niyaya niya ako sa baba para kumain. Pagtingin ko naman sa lamesa ay wala namang kahit na anong nakahain. Nagulat ako dahil dinala niya ako sa may hardin. At doon ko nakita ang isang romantikong ayos ng lamesa at upuan. Doon ay may nakita ko mga pagkain. Ang ayos ay parang nasa fine dining pero nasa labas lang kami ng bahay. Do you like it? Sinakop niya bewang ko. Yes, pero napaka-special naman ata nito. Hinila niyang upuan at pinaupo ako at naupo rin siya. Because you're so much special. Welcome to my house, Bianca. Masaya ako dahil palagi na ako may kasamang kakain. And the dishes, very yayamanin. Ganito ata talaga kapag isang bilyonaryong kasama mong kakain. Ultimo ulam ay nilalagyan pa ng pagka-arte-arte ng design. May lobster, may prawn, may steak at may wine. Ang dami rin kubyertos. Buti nilang inapag-aralan namin tunong 3rd year high school kami. Sinubuan niya pa ako. Nakita niya kasing hirap ako kaya siya na mismong halos nagpakain sa akin. Diyos ko Lord, kapag ganito ba naman ang ganito baka masanay ako. Wala nang bawian na. Finders keepers na. Sa isip-isip ko. Kulang na lang ay maihina ako sa sobrang kilig. After naman namin kumain ay nagyaya na ako matulog dahil sobra-sobrang pagod ko for today's video. Yung balakang ko't singit ko'y ngalay na ngalay sa mga pinagagawa namin ni Connor maghapon. Ewan ko na lang talaga kung maaga ako magising nito.
Pagkahiga namin sa napakalambot niyang emperor-sized bed ay kaagad na siyang umakap sa akin. Minutes later ay narinig ko na siyang naghihilik. Ganon din ako. Pinikit ko na rin ang mga mata ko at excited na ako para bukas. Kinabukasan, maaga akong ginising ni Connor dahil handa na raw ang agahan. Sabay kaming tumayo't naghilamos at bumaba sa dining area ng bahay. English breakfast ang pagkain na nakahanda sa lamesa at kung titignan nito ay akala mong 8 kaming kakain. May jumbo hotdog, may egg, may hash brown, bacon at spam. Walang rice, sliced garlic bread ang nakahain. Literally, lahat ng first time ko yung kay Connor ko naranasan maging sa pagkain ng mga ganitong klase ng pagkain. Hashtag breakfast with a billionaire. Ang buhay dito sa mansyon ay buhay na pinapangarap na lahat. Ako, hindi ko alam ang ginawa ko noong past life ko para maranasan kong buhay na ganito. Sobrang layo sa buhay na kinamulatan ko. Pero ang mas na-enjoy ko ngayon ay yung kasama ko lalaking pinakamamahal ko. At dahil active na active si Connor sa kama, hindi niya pinalampas ang umaga nang walang nangyari sa amin. Hindi ako aangal kahit ngalay pang mga binti ko. Go lang ng go! Ang sarap kaya! Nang makapagbihis na kami ng damit pang opisina ay dali-dali na kaming bumaba. Shit! Napamura si Connor at hindi ko alam kung bakit. Si Mommy, agad niya akong hinila pabalik sa kwarto. Dito ka na muna, nandiyan si Mommy sa ibaba. Hindi pwedeng makita kanya dito. Sinunod ko na lang si Connor kahit na alam ko sa sarili ko na hindi mabibiglang mommy niya kapag nakita niya ako dito. Ang mommy niya na mismong nagbigay ng basbas sa akin na makipagrelasyon sa anak niya. Payag siyang maging kami ng anak niya dahil alam naman niyang soon at mapaprocess ng divorcement paper na anak niya. Bumaba si Connor mulit hinarap ang mommy niya. Hindi ko na alam kung ano nung napag-usapan nila basta nag-text lang sa akin si Connor na sasabihin na lang daw niya kung pwede na akong lumabas. Nauna na siyang pumasok sa opisina at ang hindi niya alam ay masaya kami nagkakape ng ina niya ngayon sa garden. Oh my God! Is that true, Bianca? Ginawa talaga ng anak ko yun? Well, ikaw na talaga nakita kong pinakamagandang babae sa mundo. Imagine, pinaglilingkuran ka ng anak ko? That's amazing! Masayang reaksyon niya sa mga kinuwento ko tungkol sa pagsasama naming muli na anak niya. Mom, what are you doing here at this early in the morning? Connor was surprised. Hindi nakagawyan ng ina niya na dumalo sa bahay nila simula noong asawa niya pa si Dorothy. Dumadalaw lang ito kapag may problema kaya gulat na gulat talaga siya. Wala, it's just, nakalimutan mo na bang pupunta rin ako sa office mo? Well, napaaga ko ng gaya kaya naisipan kong dumaan dito. Is there a problem with that? Wala naman, paalis na rin kasi ako. Gusto mo ba sabay na tayo? Tila balis at kinakabahan si Connor base sa mga kinikilos niya. Kulang na lang ay sabihin niya sa mommy niya na umalis na para makaalis na rin sila ni Bianca. Last time Connor check, galit din ng mami niya sa kabit niya kaya hindi niya pa pwedeng ipaalam dito na ibinahin na niya si Bianca at naroon to sa itaas. No anak, mauna ka na. Mamaya pa naman ako kailangan doon. Dito muna ako at maglilibot-libot. What? But mom, may tinatago ka ba sa akin? Bakit parang may iniwasan ka makita ako? Hey, wala. Nakakapanibago lang kasi. You're not used to do this. Sinabi ko na 'di ba, masyado ako napaga ng bihes kaya naisipan kong dumaan dito. Magkakape lang ako at maglilibot sa garden. At pagkatapos ay aalis na rin ako. Okay na po. Okay ma'am, sila man nang bahala sa'yo. Humalik si Connor sa ina bago tumalikod. Nakakailang hakbang pa lamang siya na magsalita mo dito. You look fresh today, son. Masaya ako dahil mukhang nakarecover ka na sa lahat ng nararamdaman mo sakit. Tanging ngiti lamang ang sinagot ni Connor sa ina at saka umalis. Pagdating niya sa sasakyan ay agad tinext si Bianca at mahigpit niyang binilinan. Nasa baba si mom, hindi ka niya pwedeng makita. Ite-text na lang kita kapag pwede ka nang lumabas ng kwarto, okay? I love you, babe. Totoo namang hindi alam ni Mrs. Corazon na nagsasama na si Bianca at Connor sa isang bubong. Kaya naman nang bumaba si Bianca ay nagulat talaga to. Bianca? Anong ginagawa mo dito? Don't tell me na dito ka natulog. Now it all makes sense to Mrs. Corazon. Kaya pala ganun na lang kinikilos ng anak ay dahil may tinatago. It's more than that, tita. Sagot naman ni Bianca gamit ang mahinang boses. Nag-iingat lang kasi siya na malaman ni Connor na kaswal na niyang nakakausap ang ina nito na si Mrs. Corazon. Naintriga tuloy ang ina ni Connor. Nagpatimpla ito ng kape sa mga katulong sa mansyon at hinila si Bianca sa may garden. Doon nila napiling mag-uusap. That is. Hindi matuloy-tuloy ang sasabihin ni Mrs. Corazon dahil dumating ang katulong na may dalang kape nila. Pagkaalis ng mga ito'y dito na nakapag-react si Mrs. Corazon. That is crazy.
Are you saying na bukod sa natulog kayo may nangyari sa inyo agad sa pamamahay na to? Sa mismong kama ng mag-asawa? Hindi naman yun ang ibig sabihin ni Bianca. Tita, given na po may ganun. Si Connor pa, pagbibida niya. Ang ibig ko pong sabihin, gusto po ni Connor na dito na po ako tumira kasama niya. Hindi naman po ako makahindi. Kilala niyo naman po siguro anak niyo. Abay, kaya nga. Kunwari pa siyang naalarma nung nakita kong dumating kanina. As if naman na mapipigilan kung kagustuhan niya magsama kayo. Hindi niya alam in a short period of time ay close na tayo. Nagkwento si Bianca kung paano siya alagaan ni Connor. As in lahat ay kinuwento niya at masayang masaya si Mrs. Corazon dahil sa wakas ay nariyan si Bianca para pasiyahin ang anak niyang si Connor. Alam ni Mrs. Corazon kung gaano kamahal ng anak niyang asawa nito kaya naman napakasakit sa kanyang ginawa nitong pang-iiwan. Malimang konsintihin ng anak sa pagpapatira ng kabet sa bahay ay sinusuportahan na lang ito ni Mrs. Corazon dahil para sa kanya ay parang quits ang mangyayari. May lalaki si Dorothy, may babae naman si Connor. Bagamat nananahimik ng magkabilang panig ay naroon pa rin mga galamay ni Mrs. Corazon at nakabantay kay Dorothy. Kumakalap na impormasyon at ebidensya upang maging panlaban nila sakaling magkagipitan. Tita, pwede po bang sumabay na lang po ako sa inyo papuntang office? I'm sure po na malalaman din po ni Connor na nakita niyo ako. Better to say na lang po na nakita niyo ako tapos hindi po kayo nagalit. I think that's a good idea. Tara na, inintay na nga rin pala ako sa office. Sa lahat nga naman ng kabit, itong si Bianca na ata ang pinakamaswerte. Para maging boto sa kanyang isang family-oriented mother na si Mrs. Corazon, ay isang himala. Luckily, vibes na vibes pang ugali nila at natutuwang mommy ni Connor sa personality ni Bianca. Kung matatandaan ay may isang personalidad si Bianca na hindi kayang gayahin ni naman, ang pagiging witty sa pakikipag-usap. Sabay sila nagtungo sa office, lula na isang sasakyan. Of course, sabay rin silang bumba at pumasok ng building. Sa loob ng company ni Connor ay muling naging bulong-bulungan ang makita magkasama naglalakad ang ina ni Connor at ang assistant nito. Bagamat nalinaw na ang issue ay may ilan pa rin na mapanuring mata ang nakakapuna. But anyway, wala na talagang paki si Bianca sa mga bashers. Nakuha na kasi niya ang simpatya na nakakarami at ng ina ni Connor kaya kahit anong issue pang ipukol sa kanila ay hindi na siya nababahala. Pagdating nila sa mismong office ni Connor ay naroon at naabutan nila si Felicity at ang mga staff nito. Naroon din sa loob at kausap ng CEO ang mga pagpipiliang modelo. Medyo lutang ang CEO sa pakipag-usap sa mga modelo dahil iniisip niya si Bianca at ang nanay niya na naruroon sa bahay niya kaya naman laking gulat niya nang sabay pa itong dumating. Napatayo ang CEO na si Connor. You guys, sabay kayong dumating? At dahil sa mga ganitong ekspresyong pinapakita ni Connor, nababahalang ina kaya to the rescue kaagad to. Oo nga, nagtataka nga rin akong makasabay ko tong assistant mo sa hallway. Hindi ba at 8 AM din ang pasok niya? Pinandilatan ni Mrs. Corazon ang dalaga. Nagets naman kaagad siya ni Bianca kaya sumakay na lang to. Sorry po, nagkaroon lang po ng emergency sa bahay kaya na-late ako. Yumuko na yuko si Bianca sa paghingi ng paumanhin. Hindi na po mauulit. Well, you should. Sige na, you may start your work. Galit-galitang sabi ni Connor, pero deep inside din nakahinga siya na maluwag. Muli niyang binilikan ng mga kaninang kausap. Okay for now, dalawa sa inyo napili kong pagpipilian. You and you. Tinukoy niyang dalawang napili sa pamamagitan ng pagturo ng mga ito, gamit ang hintuturo. But the final decision, hindi na akong pipili nun, hinarap niyang ina. Mrs. Corazon, ikaw nang bahalang mamili. Magsisimula na ako ng trabaho ko. Professional na pagkausap ni Connor sa kanyang ina. Pinauwi na ni Felicity ilang modelo na hindi napilit pinaiwan ang pamimilian na dalawa. Kausap nito ngayon ni Mrs. Corazon at si Connor naman ay sumenyas kay Bianca para palapitin ito sa kanya. Can you do me a coffee, babe? Natense ako kanina eh. Sure, sagot naman ni Bianca sabay kindat. Habang nasa pantry si Bianca at nagtitimpla ng kape, ay masusi naman sinusuri ni Mrs. Corazon ang naiiwang dalawang modelo. Nagpagpipilian niya bilang magiging modelo ng kaninang airlines company. None of them meet her standards. Para kay Mrs. Corazon ay bagsak ang mga to sa criteria ng pagiging modelo ng sikat nilang company. For now, wala akong mapili pa sa inyo. Felicity, pag-iisipan ko muna maigi. Pauwin mo muna sila. Diretsa ang sabi ni Mrs. Corazon. Pero ma'am, kailangan na po nating mamili. Pangungumbinsi ni Felicity. What? Hindi mo ba ako narinig? Wala akong mapili sa dalawa.
Ibig sabihin pareho silang bagsak sa standards ko. So ano gusto mong gawin ko? Kasi po ma'am, we only have 2 weeks preparation. Kailangan na po talaga nating makakuha ng model. Malapit na sana mabikon si Mrs. Corazon kay Felicity dahil sa hirap nitong umintindi. Napigilan lang dahil sa napalingon silang lahat kay Bianca habang papalabas ito ng pantry at hawakan tray na may lamang kape. Wala namang special sa ginagawa ni Bianca pero animoy modelong tingin sa kanya ni Connor at ng ina nito. Kahit walang gawin ng dalaga ay talagang nangibabaw ang kagandahan nito na kahit si Felicity sumasang-ayon. I think mas okay kung si Bianca na lang kukunin nating modelo. Bianca, ikaw na lang kaya? Halos naibuga ng CEO ang kahihigop niya lang na kape. Hindi niya alam kung anong naisip ng ina kung bakit nito pinipili si Bianca bilang maging model ng airline company nila. Why her? Sa tono ng boses ni Connor tila kinu-question ang desisyon ng ina. Why not? She has all the guts. Right, Felicity? Yes, pwede nga po. Pasok siya sa standards, pagsangay ni Felicity. Good! Sige, siya na lang ang model natin this year. Anong mangyayari ngayon si Bianca ang pinili ni Mrs. Corazon na maging model? Ano kayang plano ng ginang? At anong gagawin ni Connor sa biglaang desisyon ng ina? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.